ay healthy ang kanilang mga produkto. They use a natural sweetener called stevia na maganda daw po sa mga diabetic. Yes, because it's free sugar. At kanina na-taste rin natin, Mark, ang kanilang chocolate. Ayan. Napakasarap. Ayan, with the kind ladies na nag-serve din sa atin. So, nagpapasalamat tayo sa Glorious Blend Coffee. Okay. At sa kwentuhan ng Bangsamoro, alam niyo yung Gera Princess? Yes. Yung mga lumalahok sa gera, ano ang kinakain nila? Wala, para mabuhay na lang. Kamote, makainom lang ng tubig, ilang araw na walang kain. Kaya I'm sure napakahirap at napakasaya nila makita itong araw na ito. Oo. At Mark, yan yung point na sinasabi din natin na in Mindanao po, itong mga MILF, mga MNLF, o kung ano man po yung mga grupo na nagsisilabasan, itong mga grupo na po to, hindi po yan, wala pong parang grupo na nagpapakain po sa kanila. Sariling kayod po nila yan. Tulad nitong mga Muslims na pumunta po dito, mula pa sa Lanao at iba't ibang lugar, pumunta dito sa Manila para makaisa sa cab signing. Nako, narinig nga natin doon sa isa sa mga grupo ng BN, yung Bangsamoro National Movement, na talagang sariling pera nila. Sure, hindi bayaran yun. Hindi hakot yun. Yes. Kanya-kanya pang pamasahe papuntang Manila. Because sa kanila, yun ang pagpapakita nila na sinusuportahan nila ang para sa kanilang bayan at pag-praise na rin sa tagapaglikha. Of course, right. Allah subhanahu wa ta'ala. At balikan po muna natin ang ating kasama si Eddie Arellano patungkol pa rin sa pagkilala sa Central Mindanao. Ayon sa mga salaysay ni Dato Jong Magudadato na kahit pa noong panahon na magkasama pa ng tahimik ang mga Muslim at mga Kristiyano sa Central Mindanao, meron ng panglilinlang na ginawa ang ilang mga Kristiyano mga dato, kagaya ng pagpagamit ng dato ng kanyang lupain upang sakahin ng Kristiyano. Lingid sa kaalaman ni Dato na balak pa lang ang kinin ni Kristiyano ang lupang kanyang pinasakal lamang. Sa unang ani ni Kristiyano, bibigyan niya ng hati si Dato bilang regalo sa pagpagamit sa kanya ng sakahan. Hindi alam ni Dato na ang lupang iyon pala ay inaplayan na ni Kristiyano sa Regional Office ng Bureau of Lands na nakabase noon sa Manila. Nakikita na ni Dato si isang Muslim na yung sinasakahan nila ay na-applyan na sa ibang pangalan. So yan ang habol ng mga descendant ni Dato kaya descendant ni leader na yun, na ang tinatayuan niya hindi yan pinabili ng aking ninuno. Ang mga pangyayaring ito ay matagal na palang minamanmanan ng mga bansang Muslim, kagaya ng Indonesia, Ehipto, Saudi Arabia, maging ang Libya at Senegal. Habang nag-hatch noong 1957, nakausap ng hari ng bansang Indonesia, Abdul Nasir, si Senador Tahir Alunto na pinadala sa Pilipinas. Nabanggit ng hari sa senador ang kakulangan sa edukasyon ng mga Muslim sa Mindanao. Pinahanap ng hari ang senador ng mga potensyal na mga kabataang Muslim na magiging scholars sa Universidad ng Abdul Basit sa Ehipto. Iminungkahi kaagad ito ni Senator Alunto kay Datong Luminog ng Cotabato ang naturang handog ng hari ng Indonesia na agad tinugunan naman ng mga dato. Isa sa mga scholars na ito ay si Ustadz Salamat Hashim, isa sa pinakamagaling sa hanay ng unang batch ng mga scholars. Diyan sa Cotabato na pwede natin ipasend sa Cairo, Egypt na mga estudyante. Nakita niya si Ustadz Salamat na desidido rin potential na ipadala doon. Sa madaling salita, unti-unting dumami ang nakapag-aral na mga Muslim na naging scholars sa programang iyon at meron na ring nakapag-aral sa Universidad ng Pilipinas. Isa dito si dating MNLF Chairman at Armed Governor Nor Miswari. Ayon sa ating kasaysayan, ang Jabida Massacre ang siyang naging mitsa kung kaya sumiklab ang kaguluhan sa isla ng Mindanao at pagtatag ng MNLF. Para sa Telebisyon ng Bayan, kasama si Julius Masayon, Eddie Arellano. Yan po yung kwento mula naman sa perspektibo ng North Cotabato, Maguindanao area, Princess. Yung kwento po ng Bangsamoro ay several provinces, kaya napaka-rich ng kwento niya. Napakalawak. Yes. Kasama pa rin po natin si Professor Xiao Chua. Ano yung masasabi mo? Before, we're down to our last hour, Professor Xiao. Isang oras na lang. Ako'y kinikilabutan kasi makasaysayang araw talaga ito. Di ba lagi kong sinasabi, makasaysayang araw po, no? Makasaysayang araw talaga ito. And people are always saying, no, peace talks, parang wala namang silbi yan, eh.
Kasi they are always saying talk is cheap. Pero tignan mo ito, dahil nag-usap ang dalawang panig na ito, ilang bata ang masasagip dahil hindi magkakaroon ng mga putukan. Ilang pamilya ang hindi mawawalan ng tahanan, hindi madi-displace dahil nag-uusap ang mga taong ito. And remember, we must always have hope. Kasi sa Ireland ngayon, mapayapa ngayon dahil sa mga peace talks. Yung Cordillera Autonomous Region, dati nag-aaway-away ang mga tao dyan, pero ngayon, dahil meron na silang ganon, meron na silang tolling of yung mga gongs for peace. Napakahalaga nun kasi dati ang gongs tinutol nila for war. Right. And then Guinness Book of Record, 1,000 gongs for peace. And of course, kapag may kalamidad, lagi tayo nagkakaisa. So, napaka-hopeful talaga ng araw na ito, and we must always be hopeful, but vigilant, but hopeful, na merong matatamo ang araw na ito, at maaalala natin itong araw na ito sa ating buhay. Yan yung simula na nagkaroon ng kapayapaan, tunay na kapayapaan sa Mindanao, ang tagal-tagal na. Diba? Masarap sanang maging kabahagi nung mismo sa Malacanang marinig mo yung sound, pero it's very important to bring this news out to our people. Kaya maraming salamat, Professor Xiao, for sharing this afternoon with us. Oo, maraming pong salamat at pagpalain po tayo lahat ng may kapal. Inshallah, amin. So, yan po, nagpapasalamat din tayo kay Sir Xiao sa pagbibigay din sa atin. Of course, ako, when I was making the report ko for the Moros, talagang si Sir Xiao, talagang hindi siya nagdalawang isip, nabigyan din ako ng mga ideas, ng kanyang mga research, na para tumulong. Because, ang historian kasi, kahit sa mong ilagay yan, napakalawak din ng kanyang kaalaman, at hindi naman nating mapagkakaila na there are very helpful and very resourceful persons sa ating bayan, at isa rin sila sa ating tinitingala. So, maraming salamat, Sir Xiao. Princess, ang papel ng media, ang papel ng Facebook, ang papel ng social internet ay napakahalaga sa panahon ngayon. Napag-usapan nga natin kanina how important it is for people to know and understand the issues. Yung ating mga young Moro professionals, ba tuloy-tuloy pa rin ba yung advocacy na maintindihan yung issues na kabahagi nitong signing na ito? Of course, Mark, nakikita din natin ngayon yung ating mga kapatid, mga kapatid ng mga Muslims, they are now posting, Kanina nga rin, earlier, nakita ko yung post ng aking pinsan Kevin Dimaporo, who is watching on PTV, knowing he's just a first-year college student na taga Maynila. Pero although hindi masyadong broad din yung kaalaman niya in this terms, ng history ng Bangsamoro, pero he was there and he is here para alamin siya sa atin kung ano ba, saan siya nanggaling talaga, ano ba yung pinagmamalaki ng kanyang mga magulang. So nakakatuwang isipin yung mga ganito na mga kabataan as of this time. Some people are posting on Twitter yung mga pictures nila, nakikipag-selfie on what is happening in Bangulo, in Marawi City, in every part of Mindanao. So napakasaya po natin regarding that. Dahil itong show na ito, merong multiplier effect. Kung tayo po ay nagpo-post sa ating Facebook, nagpo-post sa ating Twitter at Instagram, dahil yung discourse dapat hindi tumigil Yung kwento ng paghahanap ng kapayapaan at solusyon sa maraming problema ng development, ang nakahirapan, hindi dapat tumigil yon. Kaya dapat yung ating social media gagamitin natin para sa mabuti. Yes, tama ka dyan, Mark. Yan talaga yung pinaka-importante. Dahil yung, kumbaga, when you post, sabi nga nila, ikita na yan agad-agad. In one click lang yan. 1 second, 2 seconds. Agad-agad, lahat ng tao pwedeng mag-like, pwedeng tingnan din. For example, if post mo lang na eto ang nangyayari ngayon sa cab signing, agad-agad you want to know also ano bang meron sa cab signing. Kahit ikaw hindi masyadong informative about the issue, well, medyo mapapaalam ka, medyo ma-aware ka at this time. So nagpapasalamat din tayo with all the mga kabataan din na sumusuporta dito. Of course, si Amani Macapado, who is a second-year college student ng Marawi City, nakasubaybay din ng batang yun para lang kumbaga malaman, ano ba to, ma'am? Ano ba sabi niya itong mga ginagawa natin dyan? At makakausap natin sa puntong ito, Princess, former Secretary Senen Bacani, member of the Government Peace Panel, na sa ating telepono. Magandang hapon po, Secretary Bacani. Magandang hapon. This is Mark Castrode, Secretary. Anong po ang inyong naiisip at nararamdaman? At we are down to our last hour before the signing of the comprehensive agreement. Masaya naman kami lahat dito na natuloy itong pagpipirma ng comprehensive agreement on the Bangsamoro. Pero umpisa pa lang to, hindi pa ito yung katapusan dahil marami pa tayong gagawin para ma-implement yung agreement natin dito.
Secretary, alam po natin yung nangyari sa kwento ng MOA AD. Ano po ang ginawa ninyo during the process of negotiation na para maiwasan yung mga problemang na encounter natin dati at matuloy nga itong permahan sa puntong ito? We made sure that there was a lot of consultation with all different sectors, with all peoples, just to make sure yung mga inputs sila pumasok dito sa comprehensive agreement on the Bangsamoro. At the same time, I think we have learned lessons from the past. We try to avoid them this time. At yung pinapangako natin dito, yung kaya lang pwedeng i-deliver, hindi yung pangako lang ng pangako kahit na hindi pwedeng magawa. Gaano kahirap yung pakikipag-usap, yung pakikipagnegosasyon on some of the trickier issues of the agreement, Secretary? Ano po ba yung proseso para po maintindihan ng ating kababayan? Meron po bang yung mga negosasyon na hindi sa formal na setting, na hindi dun sa talagang, halimbawa sa Malaysia, harapan na panel? Meron po bang mga back-channeling na ginawa para po mapag-usapan yung thorny? No, in most cases, very transparent ang negotiations. Once in a while, we have to resort to indirect channels to resolve some issues. Pero ang malaking bagay na nakatulong dito, yung I think the trust of the MILF on the President, at saka that seep down to the panel level, up to the ground level, yung ang malaking tulong dito. Medyo mahirap din yung negosasyon because we have to work within the flexibilities of the Constitution. At yung isang guideline din nga sa amin, we can only promise what we can deliver. Kanya medyo mahirap-hirap din yung negosasyon dahil because of those two constraints. At the same time, there was a need to be very transparent during the whole process at saka very inclusive just to make sure that no one story is left behind. That's right. Secretary Bacani, naging controversial yung desisyon ng Pangulo to meet up with the leaders of the MILF. If I remember correctly, sa Japan po ba yun? Do you think that became a game changer? Did that turn the malaking bagay yun because I think nakita ng MILF na pero ang ating Pangulo sa pag-uusap sa MILF. I think that made a lot of difference in terms of how the negotiations progress from then on. Gaano katutok yung Pangulo doon sa detalye ng negosasyon, Secretary? Was he consulted in every single concession made at lahat ng nilagdaan doon ay before nyo pa inagrihan ay clear na ng Pangulo, or was he giving parang the full imprimatur on the negotiating panel? And a lot of that has to be cleared, especially with the cabinet. Kanya mga 90% siguro pre-cleared na, but at the same time, may mga last-minute issues na kailangan i-consulta din sa Pangulo. Pero more or less, na-clear lahat yan dahil na-engage namin yung cabinet sa negotiations namin. Okay. Secretary, maganda ho yung kausap nyo po noon sa negosasyon are people who have studied the issues well and who really desire this peace agreement to be signed. Pero ang next stage ng ating activity ay yung paano ito paliwanag sa ating legislators. Paano kayo naghahanda para sa next buo nung talagang basic law? Even during the negotiations, marami na kaming naimbitang mga legislators para ma-observe nila yung proseso at saka para makita nila kung ano yung mga importanteng issues na hinaharap natin. That's why they have been on board. But at the same time, I think we need to have increasing liaison with the members of Congress in both houses just to make sure yung ipapasang batas is very close to what we have agreed upon. That's right. Secretary, yung ating unang agreement with the MNLF, when implementation day came, meron palang mga certain provisions na hindi magkapareho yung interpretasyon. Yung sa puntong ito, with this agreement with the MILF, are we sure that we are on the same side of interpreting the critical provisions at malinaw sa kanila kung ano yung ating intindi nung lahat ng provision? Yeah, inaasahan namin na malinaw yung mga usapan dito. At saka ito nga palang binanggit nyo na MNLF, nag-agree to disagree on the implementation of 3 more important points. Klaro-klaro kasi yung ibig sabihin doon, but the other party has a different interpretation. Kanya hindi nga nagsugma yung interpretation doon.
Pero inaasahan namin na dito sa agreement with the MILF, more or less magkatugma yung interpretasyon ng dalawang panig. Okay, maraming salamat po, Secretary Sinem Bacani. Panahon na pong magbunyi, panahon ng permahan itong agreement na ito. Mabuhay po kayo, sir. Okay, maraming salamat din po sa inyo. Nagsimula na po ang festivities dito sa Malacanang Palace. Nakikita na natin si Ms. Bayang Barrios na nagpa-perform at ilan sa ating mga artists. Napakagagaling, Princess. Yes. At yan na nga yung, kumbaga, if there is this mga morals presentations, meron din naman nakikiisa rin ang iba't ibang mga tribo, ang buong Pilipinas dito sa pagkakaisa ng pag-sign ng CAB. Alright, at syempre, yung kanina speaking din of all these trending issues na nagtitrend din tayo, Instagram, Twitter, Facebook, syempre, nandyan din. Kabataan ngayon, Mark, even those na mga kabataan na doctors, no? We have Dr. Aisha Aziza Ronsi who is watching us, na talagang nakatutok daw sila. So, napakasayang pakinggan ito. At ihatid natin sa kanila itong napakagandang kanta ni Ginang Bayang Barrios. Biyaya, 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 biyaya. Biyaya ng Panginoon sa buong sambayan ng Pilipino, Princess, ang magaganap na permahan ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Napakaganda po nung kantang yon at biyaya talaga. Biyaya talaga. Yes, so even if ako, no, parang ramdam na ramdam ko being one of the Moros, talagang, well, I feel it's really one of the miraculous din na mga pangyayari na sabihin natin noon ay pangarap lamang, ngayon ay naisa katuparan na. Alhamdulillah. Allah for that. It's a little past 3 p.m. At yung ating kasamang si Cathy San Gabriel ay nakatutok dyan sa Malacanang ground. Si Cathy ay maghahatid sa atin ng kaganapan dyan sa pagdating ng Prime Minister ng Malaysia at syempre ang permahan ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Napapanood po natin ang ilan sa mga dignitaries sa Princess. Nandiyan pa rin po si Miss Barrios na nag-entertain ng ating mga kababayan. Suot niya some beads from the mukhang from the tribe, well, from the Tiboli tribe. Yes, it's a tribal costume din. Well, yung sabi nga natin kanina, pakikiisa rin yan eh. No? Kasi hindi ibig sabihin kasi na Moro ka, tapos Moro yung event, Moro na rin lahat. So, dito yung nakakatawa dahil pinapakita nila na they are one of us. And they want us to belong na dito sa ating bansa. That's how nakakagalak ng puso. Nawa sa kabila ng tagumpay at ako'y nang mabigo sa tibay at dalisay ng bawat kilos mo. Ang araw-araw na dalangin kung inyong mamarapatin, ika'y makaagapay
sa aking paglakbay. Sa sinag ng araw ng buhay, maaninag ang pag-asa sa daloy ng dagat. Mamunga ang pag-ibig at payapa, ihatid sana ng hangin ang aking panalangin. Hari nawa. Sa sinag ng araw ng buhay, maaninag ang pag-asa sa daloy ng dagat. Mamunga ang pag-ibig at payapa sa sinag ng araw ng buhay, maaninag ang pag-asa sa daloy ng dagat. Mamunga ang pag-ibig at payapa, ihatid sana ng hangin ang ating panalangin. Napakagandang kanta, Hari Nawa. In Arabic, it's Inshallah. Inshallah, in God's will. In God's will, itugot sa Ginoo, Hari Nawa, magtuloy-tuloy po ang kapayapaan at paglago sa Mindanao. At sa ilang minuto na lamang ay sasaluhin na ng ating kasama Yes, si Cathy San Gabriel ang mga kaganapan dyan sa Malacanang Palace. Alam niyo, Yes. Princess, Mark, are you excited at this Oh, yes. time? Oh, yes. Oh, yes. Ano sabi ng wife mo? Is she also watching right now? Ang daming mga kaibigan, mga taga Manila, walang Yes. kinalaman sa Mindanao. Mabinisaya Very man o excited. mga Maranao Oh, or yes. sa Oh, may yes. biha. Oh. Yes, everybody is supporting. So nakakatuwa. Kasi masyado nang matagal, Princess, Yes. na nagdusa ang ating mga kababayan sa Mindanao. Masyado nang matagal ang kahirapan. Alam naman natin, the Mindanao is the land of promise. Natural wonders, natural yung ating mga blessings ng Panginoon doon sa ating lupa, forest. Napakayaman. Yung sinasabi nila, bakit nga ba kinukonquer itong Mindanao kung ang mga tao lang naman dyan ay mga Muslim? So that's the idea. Kinukonquer nila yan because napakalaki ng lupa. No, para bang pwede nila itong paglagakan ng kahit anong mga business na pwede nilang gawin or pagkuhanan ng pwedeng ikabubuhay ng buong Pilipinas. That's right. Yes. Ang ikabubuhay ng buong Pilipinas, malaki ang maitutulong ng kapayapaan sa Mindanao para magtuloy-tuloy. Yes, kaya Mark, malaking pinagpapasalamat natin sa ating mga ninuno, well, our forefathers, our great-grandfathers, ang aming mga ama, ang aming mga ina, for fighting for our land. Napakasaya. We're very emotional at this time, Mark. If you just know, lahat ng mga nanonood ngayon, ang aming mga bapa, ang aming mga babu, ang mga bai at dato, everybody in Lanao, everybody in all places in Mindanao, the whole Bangsamoro is now very happy. Kahit yung iba, hindi nila naintindihan ano itong nangyayari, but the thought lang na sabihin natin, well, alhamdulillah, masasayna na itong CAB na hiniling natin with the administration of President Benigno S. Aquino III. Napakalaking pasasalamat na yan. At para napakalaking tinik na nawala sa puso ng ating mga ina at mga ama. Ito po yung pinangarap ni former Senator Ninoy Aquino at ang kanyang anak, ang mga ngasiwa ng pagpirma ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na magdadala po sa Pilipinas at sa Mindanao tungo sa pag-unlad, tungo sa kapayapaan. Kaya panoorin po natin ang bawat segundo nitong aming ihahatid sa inyong special coverage. At ang ating kasama si Cathy San Gabriel ang magbibigay ng lahat ng detalye mula sa Palace Grounds ng Malacanang.
Mamaya-maya lamang yan, naghahanda pa, Princess, dahil Yes. napaka-emotional. Ako, we grew up in Marawi. Yes. Sa Marawi po kasi, sama-sama Muslim, Kristiyano, lumad. At yung pagsasama-sama niyon, it has been proven that it works. And this is another step towards making sure that it works even Alhamdulillah. further. Yes, mashallah. Nice to hear that from you, Mark. That's na right. kahit hindi Kathy. ka man Moro, pero pusong Moro pa That's rin. right. Kathy San Gabriel, take it away, Kathy. Dalawang henerasyon na po ang lumipas mula nung nagsimula ang hidwaan sa Mindanao. Isang siklo ng karasang umangkin sa buhay ng mahigit 100,000 Pilipino. Hindi lamang na mga kawal at mandirigma, kundi pati mga inosenteng sibilyang. Dumanak ang dugo dahil sa alitang pwede namang naiwasan. Hilaga man o kanlura, timog o silangan ng pinanggalingan, iisa lang ang nais patunguhan. Mahabang daan ang kailangang tahakin, may mga balakid sa ating lalakbayin. Huwag mawalan ng pag-asa. And now, we have forged an agreement that seeks to correct these problems. It defines our parameters and our objectives while upholding the integrity and sovereignty of our nation. This agreement creates a new political entity, and it deserves a name that symbolizes and honors the struggles of our forebears in Mindanao and celebrates the history and character of that part of our nation. That name will be Bangsamoro. Isa, kapayapaan ang hinahanap ng puso. Bagong umaga para sa akin at sa'yo. Abot kamay na magandang kinabukasan. Ngayon na ang panahon para sa payapaan. We commit to peace. A peace that will be sustained through democratic ideals. A peace that heals and empowers. A peace that recognizes the many narratives of the Filipino people and weaves them into a single national aspiration for equitable progress. Gustong mabuhay sa pangangamba. Walang bagay na pwedeng di pagkasunduan. Walang hindi nadadaan sa usapan. Hindi digmaan ng puso ang tanging paraan. We are now at the beginning of a comprehensive agreement that will map out the detailed steps, detailed commitments, and detailed programs that will lead to the fulfillment of our long-term goals. We are committed to enabling our partners to transform themselves to a genuine political party that can help facilitate the region's transition towards a truly peaceful and progressive place. Isa, kapayapaan ang hinahanap ng puso. Bagong umaga para sa akin
Mahaba at malawak na po ang karanasan ng ating bansa pagdating sa pagsusulong ng kapayapaan, di lamang po sa Mindanao, kundi sa buong Pilipinas. At sa isang pambihirang pagkakataon po ay narating natin ang puntong ito sa ating kasaysayan, ang paglagda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Maituturi po itong tagumpay sa magkabilang panig, sa panig po ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, dahil nagpapakita po ito ng sinseridad at commitment ng magkabilang panig sa pag-attain ng lasting peace sa rehiyon. Isang mapagpalang hapon Pilipinas. Ako po si Cathy San Gabriel, nag-uulat mula sa Malacanang grounds para ihatid sa inyo ang isang makasaysayang moment sa ating bansa, ang paglagda po sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro o CAB. Dito po sa Kalayaan grounds, makikita natin na nagkaroon po, nagtayo po ng isang tent at nag-aantabay na po bayan natin ang mga miyembro po ng Moro Islamic Liberation Front at mga local government leaders. Nandito rin po na mamataan natin ang mga miyembro ng Diplomatic Corps. Meron din pong ilang mga mambabatas na nandito bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa ipapasang Bangsamoro Basic Law para nga po mag-take into effect itong Bangsamoro entity. At sa loob po ng palasyo ng Malacanang, nakaantabay na po sa pagdating ni Malaysian Prime Minister Najib Razak, ang mga miyembro ng GPH panel at maging ng MILF panel. Nasa loob po sila ng palasyo ng Malacanang at inaantabayanan po ang pagdating ng pinuno ng bansang Malaysia. Kanina po namataan natin na dumating ang chairman ng MILF at inaantabayanan po nila ang pagbibigay daan o ang courtesy call ng Malaysian Prime Minister sa Pangulo at maging nga ang paglagda sa Comprehensive on the Bangsamoro. Ang paglagda po ay magaganap po dito sa stage sa aking likuran. Dito po sasaksihan natin ang isang makasaysayang sa ating bansa, ang pagpirma ng mga miyembro ng GPH at ng MILF panels sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Samantala po, pagdating ni Prime Minister Najib ay gagawaran siya ng welcome ceremony with foyer honors at sasalubungin mismo ni Pangulo Aquino kasama ang isa sa kanyang mga kapatid na kagaya ng mga bumibisitang leader sa ating bansa. Lalagda si Prime Minister Najib sa guest book ng palasyo. Pagkatapos nito ay magtutungo leader sa music room para sa courtesy call ng punong ministro kay Pangulong Aquino. Ilan sa mga dadalo sa courtesy call, sina Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario, Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. at Presidential Advisor on the Peace Process Teresita Guingdeles. Ang nakikita nyo po ay live feed sa guest room po yan ng palasyo ng Malacanang, kung saan pagtutungo nga mamaya ang Prime Minister ng Malaysia na si Najib Razak. Ang paglagda po ng peace agreement ay sasaksihan ng dalawang leader sa panig po ng MILF. Pangungunahan ito ni Mohagher Iqbal at sa side po ng Malaysia ang facilitator na si Datu Tengku Abdul Ghaffar Mohamed at si Professor Miriam Coronel Ferrer naman sa pamahalaan ng Pilipinas. Para naman sa Malaysian side, makakasama ng punong ministro si Malaysian Foreign Affairs Minister Dato Sri Anifa Aman, Ambassador of Malaysia to the Philippines, Dato Mod Zamri Mod Kasim at ang facilitator to the GPH MILF Peace Talks na si Dato Tengku Ghaffar Tengku Mohamed. Matapos ang signing, magtutungo na ang dalawang leader at ang iba pang VIP sa Rizal Hall para sa merienda cena na handog ng Pangulo kay Prime Minister Najib at sa kanyang delegasyon. Mamayang gabi po ay lilipad na rin ang punong ministro pabalik ng Malaysia. At kanina po, bago mag alas 2 ng hapon ay dumating si Chairman Alhaj Murad Ibrahim dito sa palasyo ng Malacanang at nag-courtesy call siya kay Pangulong Aquino. Yang pong nakikita natin sa ating mga TV screens ay recorded bandang alas 2 po kanina lamang ng pagdating nga ng chairman ng MILF na si Alhaj Murad at ang kanyang courtesy call
kay Pangulong Aquino sa loob po yan ng Rizal Hall sa Malacanang. Mahaba na po ang pinagdaanan ng Bangsamoro Peace Agreement bago ang inaabangang signing nito ngayong araw. Narito po ang ilan sa mga mahalagang naging naganap sa kasaysayan ng naturang peace agreement sa pagitan po ng ating pamahalaan at ng MILF. Ang kasunduan ay nagbigay daan sa mas matatag na political at fiscal autonomy sa Muslim Mindanao sa pamamagitan ng pagtatatag ng Bangsamoro na ipapalit po sa kasalukuyan nitong Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Nagsimula po ang sa pagitan ng gobyerno at ng MILF noong January 17, 1997. 17 years ago pa po. Napakatagal po ng inilakbay ng pag-uusap ng ito sa pagitan ng pamahalaan at ng MILF. At doon po ay nagkaroon ng pagpupulong tungkol sa agenda setting na naganap sa kuta ng MILF sa Sultan Kudarat sa Maguindanao. Sa mga panahong yon ay binigyan din ng kampo ng MILF ang single agenda nila na paano nga ba susolusyonan ang problema ng Bangsamoro. 4 na taon ang lumipas, noong June 22, taong 2001, nagkaroon po ng Tripoli Agreement of Peace 2001 sa pagitan muli ng ating pamahalaan at ng MILF. Dito na itatag o nailatag ang framework of the Charter of the Negotiations para ma-address ang issue sa pagresolba ng mga usapin tungkol sa Bangsamoro. Ang framework po na ibinigay sa magkabilang panig ay nagbigay ng pagkakataon sa kanila upang mapagkasunduan tungkol sa security, rehabilitation ng mga naapektuhan ng giyera at ng Bangsamoro Ancestral Domain. Ang mga konsensus sa nasabing tatlong issue ay naging daan para magkaroon ng formal talks para magkaroon po ng isang comprehensive agreement. Pagkatapos ay nakagawa ng guidelines ang pamahalaan at ang MILF sa conduct ng humanitarian, rehabilitation and development initiatives ng mga lugar na naapektuhan ng gulo sa Mindanao. Maituturing man daw na nagkaroon ng mabagal na simula ang pagpasa sa peace agreement ay naging sunod-sunod ang pagsulong upang maisakatuparan ito. Isang makasaysayang kaganapan ang nangyari noong October 15, 2012 nang pirmahan ang Framework Agreement on the Bangsamoro o yung tinatawag po nating FAB. Ang nasabing Framework Agreement ay nagbigay kahulugan sa powers and structures ng bagong self-governing entity na mas malawak ang political at economic powers kaysa sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Ito rin po ang naghain ng iba't ibang principles, processes, na magpapalawig at magpapatibay sa relasyon ng central government at ng Bangsamoro. Nakapaloob sa kasunduan ang pagdedekomisyon o ang pagbabawas ng puwersa ng MILF at ang paglipat ng law enforcement functions mula AFP patungo sa isang tinatawag na Bangsamoro Police Force sa kanilang teritoryo. Sa 18 buwan matapos ang makasaysayang paglagda ng Framework Agreement noong October 2012, ay nakagawa ang kasunduan ng 4 na annexes. Ito po yung transitional arrangements and modality, revenue generation and wealth sharing, power sharing at normalization. Bukod dito ay nakapagdagdag pa ng isang addendum o ang Bangsamoro Waters and the Zones of Joint Cooperation. At panghuli ang 5 terms of reference para sa 5 mga mekanismo. Ito po yung third-party monitoring team, Independent Commission on Policing, the Interdependent Commissioning Body, at Transitional Justice and Reconciliation Commission, at ang Joint Normalization Committee. At ngayong araw po ay mapipirmahan na nga ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro na magbubuklod o magpapatibay dun po sa aking mga nabanggit na napagkasunduan. Kasama po dito yung 4 na annexes, yung FAB, at yung iba pong mga terms of reference. Nakapaloob po sa CAB ang sumusunod. Ito po yung mga principles ng negotiation, namely recognition of the justness and legitimacy of the cause of the Bangsamoro people, the finding of solution to the Bangsamoro question with honor, justice, and dignity, the aim to end the fighting between the government and the MILF, and promote peace and stability, yung recognition po ng responsibilities ng parties para protect
protektahan at i-enhance yung right o yung mga karapatan ng Bangsamoro people at yung mag-correct o itama yung historical injustice and equitably diffuse wealth and political wealth. Ikalawa po, reiterates the commitment to all signed documents. And number 3, thanks all those who played important roles in the process. And 4, provides the principles of implementation, namely mutual respect of one's identity, continuing dialogues and consultations, abide by the modalities and mechanisms provided to ensure the integrity of the whole process. Alam niyo po itong magaganap kung itataguyod na po ang Bangsamoro entity ay magbebenepisyo po hindi lamang po sa ating mga kababayan na mga Muslim, kundi maging sa mga Kristiyano. At kanina po ay nakausap natin ang unang-unang na italagang kardinal sa Mindanao, si Orlando Cardinal Quevedo. At ikinuwento po niya sa atin kung ano ang nararamdaman ng ating mga kababayan sa Mindanao. Hindi lamang po yung ating mga kababayang Muslim, ngunit pati yung mga Kristiyano po at lumad doon po sa lugar. Kaya panoorin po natin ang ating naging panayam kay His Eminence Orlando Cardinal Quevedo, Archbishop ng Cotabato. Okay na? Stop na. Alright, habang inaantabayanan po natin ang ating interview kay Cardinal Quevedo ng Cotabato, ay narito pa po ang ilan sa mga mahalagang facts tungkol po sa ating magaganap na pagpirma o paglagda sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Bandang alauna po ng hapon kanina ay dumating sa Pilipinas si Prime Minister Najib Razak, sakay ng government aircraft na Airbus 319CJ Flight NR1. Lumapag po ang sinasakyan ng leader ng Malaysia sa Villamor Air Base sa Pasay City. Siya po ay sinalubong ng ilang opisyal ng ating pamahalaan na pinangunahan ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Pagkatapos po niyan ay dumiretso muna ang punong ministro sa kanyang tutuluyang hotel at maya-maya nga lang po ay didiretso dito para sa isang courtesy call at signing ceremony. Kasama po si Pangulong Aquino. Ang napapanood niyo po ay yung pagdating po kanina, ang arrival ng honors na ibinigay para sa leader ng Malaysia, Prime Minister Najib Razak, na gaya nga po ng aking nabanggit ay lumapag bandang alauna ng hapon kanina at sinalubong po ni Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario. Samantala, gaya nga po ng aking nabanggit kanina, ang pagtatayo po ng isang Bangsamoro entity ay makakatulong hindi lamang po sa pagbibigay ng economic stimulus sa Mindanao, kundi pati na rin po ang pagsusulong ng kapayapaan sa rehiyon. At ito po ay magkakabuti hindi lamang po sa ating mga kababayang mga Muslim sa rehiyong iyon, ngunit maging sa mga Kristiyano at mga lumad doon. At gaya nga po ng aking nabanggit ay nakapanayam po natin si His Eminence Cardinal Orlando Quevedo, ang Archbishop ng Cotabato, at sinabi nga po niya na lubhang nagagalak ang ating mga kababayan sa Mindanao. At panuorin po natin ang panayam. Cardinal Quevedo, your feelings ngayon po mapipirmahan na ang CAB sa wakas? My feelings are one of great joy and one of hope, because to me the signing of the comprehensive agreement on the Bangsamoro expresses almost the final conclusion of long years of struggle. Bangsamoro has been struggling for self-determination for many years, and that struggle has led them to war. Thousands and thousands of Muslims and Christians and also Lumads have been killed during that struggle. And the CAB is also the conclusion of the struggle for many years at the negotiating table.
So I feel that this CAB and its annexes bear the fruit of a lasting and just peace. I think it is for the benefit not only of the Bangsamoro, but of the Filipinos all over the Philippines. Filipinos in Luzon and the Visayas think of Mindanao as a place of conflict. And now I think they should begin thinking of Mindanao as a place where a negotiated peace has been finally concluded, which can be a model for peacemaking in Asia. Cardinal Quevedo, kayo po ang unang kardinal sa Mindanao. Ano po ang nararamdaman ng ating mga kababayan doon? Di lamang po yung mga kapatid nating Muslim, pati yung mga Kristiyano na maapektuhan po nitong isinasagawang pagpirma ng CAB. Yeah. Many of the Christians from outside the armed region, or outside the Bangsamoro, have of course fears and a lot of mistrust. And some of our own Christians in the Bangsamoro territory would have their own fears, because these fears are based on historical experiences of conflict between Christians and Muslims in the area, as well as centuries of bias and prejudice. We have to get rid of those. So I think the fundamental feeling should be one of hope in the future, that a final peace agreement will be signed today, and the Bangsamoro Basic Law will become, I hope, a reality. And that's one of my hopes, that the Congress would pass the Bangsamoro Basic Law, and that everybody will be concerned, will know the provisions and collaborate in the implementation. It's not the work only of one individual, nor of two political groups, but the work of every citizen within the Bangsamoro. But Cardinal, sabi nyo nga po, may takot yung ating mga kababayan because of historical experience. But what can you say about the sincerity of the administration in reaching out to our Muslim brothers? I think I have to commend in a very significant way President Noynoy for pushing through with this agreement and making sure that the provisions are doable within the Constitution. And I think they work hard, and the sincerity of both panels, the MILF panel and the government panel, is obvious. But plus, I think wisdom. I think the chairs of both panels were very wise in trying to, see and give and take within parameters, such that the Bangsamoro will have their aspiration for self-determination realized, and the aspiration of the Philippine government with regard to national sovereignty and territorial integrity are also realized. Maraming salamat po sa inyo, Cardinal Quevedo. Thank you very much. Thank you, sir. Balikan naman po natin ang ilan sa mga mahalagang naganap bago ang makasaysayang paglagda sa Comprehensive Agreement. Nagsimula po ang peace negotiation sa pagitan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front sa pagpupulong ni Pangulong Aquino at MILF Chair Murad sa Narita, Japan noong August 4, 2011. Ito po ay tinuturing na isang mahalagang political milestone para po sa hangarin ng MILF na magbuo ng Bangsamoro government. Yan po ang mga sa naging pagpupulong po sa Narita sa pagitan po ng pamahalaan ng Pangulong Aquino at ng mga leader ng Moro Islamic Liberation Front. Samantala po, tulad ng ating nabanggit kanina, noong October 15, 2012 ay naging makasaysayan ang paglagda sa 2012 Framework Agreement on the Bangsamoro o FAB. Layon po nitong patatagin ang isang tunay na pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Narito po ang ilan sa mga detalye sa kaganapang yan. Ay Peace Bangsamoro o Paraiso. Mga makabuluhang salita na sumasagisag sa pagtatapos ng dekadang sigalot sa Mindanao. Sa pangunguna ni Pangulong Benigno S. Aquino III at Moro Islamic Liberation Front Chairman Al-Hajj Murad Ibrahim, na isakatuparan sa wakas ang kasunduan sa pagitan ng magkabilang panig, ang Framework Agreement on the Bangsamoro, na isang konkretong programang susulong sa pagtaas ng antas ng pamumuhay ng Muslim community sa Mindanao.
you po. Ma'am Kali. Noong February 11, 2013 po ay pinangunahan ni Pangulong Aquino ang paglulunsad sa Jahatra Bangsamoro Program sa Sultan Kudarat, Maguindanao. Layunin po nitong pagbutihin ang kondisyong pangkalusugan, pang-edukasyon at pangkabuhayan ng MILF community sa buong Mindanao. At narito po ang highlights ng event na yan. Peace agreement na ito ang pagbabago ng political standing ng Muslim Mindanao. Ang dating Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARMM ay tatawagin ng Bangsamoro Region. Kaugnay din dito ang pagtatayo ng kanilang sariling pamunuan sa ilalim ng gobyerno ng Pilipinas at pagdedekomisyon ng kanilang hukbong sandatahan para panatilihin ang kaayusan sa kanilang nasasakupan. Habang patuloy na isinasabuhay ang kasunduang ito, hindi matatawaran ang suporta na ipinapakita ng dalawang panig tungo sa pangmatagalang kapayapaan sa silangan at sa sama-samang pagunlad ng bawat Pilipino. Standby, Mama. Samantala po lalong pinalakas ng presensya ng Philippine Peace Panel sa Kuala Lumpur, Malaysia ang pagsusulong sa naturang peace agreement. Ito po ay pinangunahan ni OPAP Secretary Ging Deles noong December 8, 2013. Isang press conference po ang isinagawa sa Malacanang kung kailan nagkaroon ng pagkakataon na makapanayam ng media ang mga miyembro ng panel na noon po ay kasalukuyan nasa Malaysia. Yan po yung naging press briefing sa pamamagitan ng teleconferencing na ginanap po dito sa Malacanang noong December 8, 2013. If I'm not mistaken, ito po yung naging paglagda sa second and third annexes noong framework agreement on the Bangsamoro. Yan po yung naging eksena po sa press briefing na iyon. Samantala po ay nilagdaan naman ang huling annex ng kasunduan. Ito po yung Annex on Normalization sa Kuala Lumpur, Malaysia noong January 25 ng taong ito. Ito Normalization Annex ng Bangsamoro Framework Agreement na magbibigay daan sa pagkakataon ng Bangsamoro government na papalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM sa 2016. Personal ko pong nasaksihan ang paglagda na yan sa huling annex ng Framework Agreement on the Bangsamoro, yung Annex on Normalization. At sinasabi nga po na ito po yung isa sa mga pinaka-thorny issues. Ngunit nagkaroon nga po ng magandang kasunduan ang magkabilang panig. Kasama po dun sa Normalization Annex yung decommissioning ng firearms ng mga miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. At sa nakaraang pong LGU Summit on Governance and Development na ginanap sa Davao City ay hinikayat ni Pangulong Aquino ang local chief executives at mga opisyal ng Mindanao na suportahan ang Bangsamoro Peace Agreement. Pinaabot naman ni ARMM Governor Mujib Hataman ang taus-pusong pasasalamat niya dahil sa pagsusulong ng Pangulo na mabuo ang Bangsamoro Government at sa pagsuporta niya sa iba't ibang programang pag-agrikultura at pang-infrastruktura ng rehiyon. Narito po ang naturang summit. Sa pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan na isa sa konkreto na natin ang mga planong pangkaunlaran. Tiwala po tayo ang maayos nating ugnayan, kaakibat ang pakikiisa ng mamamayan ang tulay upang makamit ang potensyal ng lupang pangako at magdudulot ng malawakang pagbabago sa Mindanao. Isang balakid na lang po marahil ang maaaring pumigil sa ating adikain. Ang takot at pangamba ng ilan na maulit lamang ang mga mali ng nakaraan. Kaya naman, nananawagan po ako sa sambayan ng Pilipino, lalo na sa mga kapatid nating nandito. Naway bigyan daan po ninyo ang mga hakbang nating ito. Makakaasa po kayong sa bawat kasunduang ating nilagdaan ay nakataya ang aming dangal at pangalan. Hinihimo ko pong kayong tumaya rin sa pag-asang makakamit natin ang malawakan at ganap na pagbabago sa ARM. Hindi na tayo babalik pa sa dilim ng nakaraan. Totoong maliwanag na kinabukasan po ang inyong matatanglawan. Salamat sa kapayapaan na ibinigay mo. Ikaw lang ang tanging Pangulo at ang nanay mo ang naglakas ng loob na nakipag-usap ng one-on-one sa mga rebelde. Wala pong gumawa niyan.
At sigurado po ako, Mr. President, kung hindi na ikaw ang presidente, hindi ko alam kung kailang matuldukan ang hidwaan sa aming rehiyon. At kung inyo pong natatandaan ay nagkita at nagkausap ang Pangulong Aquino at ang Prime Minister ng Malaysia na si Najib Razak sa ginanap po na state visit noong nakaraang buwan. Ilan po sa mga napag-usapan nila doon ang patungkol sa peace process at seguridad ng dalawang bansa. Yun po ang naging huling pagkikita ng dalawang leader bago ang okasyong ito. Ang nakikita nyo po ay live video mula po sa loob ng palasyo ng Malacanang. Tayo po ngayon ay nasa grounds, ngunit ito po ay eksena sa loob ng palasyo kung saan papalabas na po ang Pangulong Aquino kasama po ang kanyang kapatid na si Chris Aquino para salubungin ang pagdating ng Prime Minister ng Malaysia, Najib Razak. Nandito nga po sa ating bansa ang leader ng bansang Malaysia para saksihan ang makasaysayang okasyon nito, ang pagpirma ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. 18 buwan po ang binuo ng prosesong ito bago mabuo ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. 18 buwan matapos mapirmahan ang Framework Agreement on the Bangsamoro ay nakapagbuo po ng 4 na annexes ang magkabilang panig. Marami po ang positibo sa magiging outcome ng pagbuo sa Moro entity at inaasahan nga po na bago magtapos ang termino ng Pangulong Aquino sa 2016 ay mailalatag na po lahat ng mekanismo at magkakaroon ng isang eleksyon sa Bangsamoro entity pagdating ng 2016. Ito po ang video ng gate ng palasyo kung saan inaantabayanan na nga po natin ang pagdating anumang sandali ng bumibisitang leader ng Malaysia, Prime Minister Najib Razak. Samantala, mahabang panahon na po ang hinintay para maisakatuparan at maging matagumpay ang peace agreement sa pagitan ng pamahalaan at ng MILF. Narito po ang buod ng proseso at kung paano nga ba magaganap o kung ano nga ba ang magaganap oras na malagdaan ang nasabing kasunduan. The government of the Philippines and the Moro Islamic Liberation Front achieved a historic milestone in the peace negotiations with a signed framework agreement on the Bangsamoro on October 15, 2012. This political document serves as the roadmap for the creation of the Bangsamoro entity that will replace the autonomous region in Muslim Mindanao. Mamaya po ay idedetalye pa natin ang magiging proseso matapos po malagdaan ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Samantala nakikita po nyo ang convoy ng Prime Minister ng Malaysia na papasok na po dito sa palasyo para nga po tanggapin ni Pangulong Aquino at narito po ang sinasakyan ng Prime Minister ng Malaysia, Prime Minister Najib Abdul Razak para saksihan ang pagpirma ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa pagitan po ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Moro Islamic Liberation Front. Siya po ay sinalubong ng Aquino at ng kapatid nito na si Chris Aquino. Kanina pong bandang 1:00 ng hapon ay lumapag ang eroplanong sinasakyan ng Malaysian Prime Minister sa NAIA. Matapos po ito ay tumungo ang leader ng Malaysia sa hotel na kanyang tinutuluyan. At ngayon nga po ay dumating on time dito sa palasyo ang pinuno ng Malaysia. Kasama rin po nasasaksi
dito sa makasaysayang pagkakataon nito ay may mahigit sa 1,000 katao nandito po at nag-aantabay sa grounds ng Malacanang kung saan meron pong itinayong tent at merong stage po. Doon po ay merong mesa kung saan lalagdaan ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Nasa loob na po ng Palasyo ng Malacanang ang leader ng Malaysia, Prime Minister Razak, para sa ceremonial signing ng guest book. Yan po ay ginagawa ng mga bumibisitang heads of state dito po sa ating bansa. Matatandaan po natin lahat po ng mga bumibisita para lahat po ng state visit, ito po ang nagaganap. Ang matapos po ang arrival honors ay pumipirma po sa guest book ang bumibisitang mga leader ng bansa. Ang nakikita po natin ay live feed mula po sa loob ng palasyo ng Malacanang. Sa Malaysian side po, makakasama ng punong ministro si Malaysian Foreign Affairs Minister Dato Sri Anifa Aman, Ambassador ng Malaysia to the Philippines Mod Zamri Mod Kasim, at ang facilitator ng GPH MILF Peace Talks na si Dato Tengku Gafar Tengku Mohamed. At sa Philippine side naman, para masaksihan yung pagpirma maya-maya lamang sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ay nakikita po natin si DFA Secretary Albert Del Rosario, OPAP Secretary Ging Deles, ES Paquito at iba pa pong mga miyembro ng gabinete. Nandun din po si Cabinet Secretary Jose Rene Almendra. Yan po ang courtesy call ng Malaysian Prime Minister Najib Razak. Napapanood nyo rin po kami via live streaming sa www.rtvm.gov.ph. Magtutungo po ang mamaya po matapos ang pagpirma sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ay magtutungo ang mga guests sa Rizal Hall para po sa isang merienda o sa merienda cena na handog ng Pangulo kay Prime Minister Najib at sa kanyang delegasyon. At mamayang gabi po matapos po itong aking nabanggit na merienda cena ay lilipad din po, babalik ng Malaysia ang punong ministro. Samantala, kanina po ay nakausap po natin ang gobernador ng Maguindanao. Isa po ang Maguindanao sa mga kasalukuyang teritoryo na kasali po sa ARMM at matapos nga po ang paglalatag ng lahat ng mga mekanismo para sa Bangsamoro entity ay mapapasama rin po ang Maguindanao Province sa Bangsamoro entity. Kaya alamin po natin ang sentimiento at nararamdaman ng ating mga kababayan sa Maguindanao through their Governor Ismael Mangudadato. Governor, ito po ay isang makasaysayang panahon para po sa ating bansa. Ano pong masasabi nyo na mapipirmahan po ngayong araw ang Comprehensive Agreement on the Bangsamoro? Unang-una, pasasalamat sa to both of the MILF and the government of the Philippines. Finally, nagkaroon na ng resulta yung pinag-usapang napakatagal at yung pinaglaban ng mga nasa MILF group. So masaya kami lahat. Okay, inaasahan natin na magdadala ng kapayapaan sa Mindanao at maging magpapalago ng ekonomiya sa rehiyon. Ano po ang plano nyo para sa inyong probinsya? Alam nyo, ma'am, meron po kaming MTFRU. Yan yung Maguindanao Task Force Reconciliation and Unification. Siya po yung humahanap ng may mga hidwaan o rido dun sa aming lugar. At marami na po kaming na-settle na clan feuds o rido na kung tawagin. At sa ngayon, magkakaroon na rin ng CAB, ng Comprehensive Agreement on Bangsamoro. Yan ay malaking tulong para sa amin at malaking, kumbaga, nagsimula na rin kasi kami pero malaking
pakita sa tao na ito nagkaisa na, may kumbaga matutuldukan na rin yung away, gulo sa aming lugar. Alam niyo po, ako'y isang produkto ng gera sa amin at ayaw na rin po naming mabalikan pa yon at ayaw na rin po naming madanasan o maranasan ng aming mga anak. Magkakaroon po ng plebisito matapos maipasa ang BBL o yung Bangsamoro. How do you plan to educate your constituent para po alam nila yung mga magiging benepisyo pagdating dito sa Bangsamoro? Alam niyo, Cathy, mula pa nung FAB, Framework Agreement on Bangsamoro, kami ay nandyan na, nangangampanya, ipinapahiwatig sa kanila, nagle-lecture sa kanila para hindi po mag-alanganin yung aming mga kabataan, yung aming mga constituents. Sa ngayon, naintindihan na nila. Hindi naman 100% na tao ay nakaintindi, pero sumobra ho sa 80% o 90% nakaintindi na. Tuloy-tuloy ito pinapaintindi namin sa kanila. At ito'y nangangampanya po kami na botohan ito ng yes, huwag mag-atubili para magkaroon na rin ng tuloy-tuloy na kapayapaan at maging kampante po yung mga investors natin. Governor Mangudadatu, pag na-put into place na po lahat ng mekanismo nitong Bangsamoro entity, what are your hopes, not just for Maguindanao, but for the whole of the Mindanao region? Ang atin po dyan, para po yung influx ng investors, investment sa amin ay tuloy-tuloy at hindi na ho mangangamba itong ating mga investors para naman po makapagbigay ng employment sa aming lugar. Ito po yung pinaka-problema, Cathy, edukasyon, employment at economic activity ay lalong lalago at upang umunlad po ang pananaw ng bawat isa sa amin. Okay, maraming salamat po sa inyo, Governor Mangudadatu ng Maguindanao. Maraming salamat, Cathy. Thank you. Yan po ang gobernador ng Maguindanao, Governor Esmael Mangudadatu, talking about his hopes for his province, Maguindanao. Inaasahan nga niya po na matapos mag-take into effect itong Bangsamoro ay inaasahan niya na mai-improve yung mga basic services para po sa kanyang mga nasasakupan sa pamamagitan po ng pagbibigay ng mas magandang serbisyong pang-edukasyon at maging ang inaasahang paglago ng ekonomiya. Samantala po mahalaga ang role ng ating Kongreso ng mga mambabatas para po maipasa itong Bangsamoro Basic Law sa inaasahan po ngayong taon. At nakapanayan po natin si Senador TG Gingona na isa rin pong taga-Mindanao. Ito po ang kanyang reaksyon sa nagaganap ngayon na pagpirma sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Senator TG, ito po ay isang makasaysayang araw, di lamang po sa mga Mindanaoan, ngunit sa bawat Pilipino. Ano pong masasabi niyo at mapipirmahan na po yung Comprehensive Agreement on the Bangsamoro? Yes, totoo, makasaysayang araw ito. Mahalaga ito sapagkat ito ang simbolo na sa halip ng pagkakaiba natin, nagkakaisa tayo. Pagkakaisa sa halip ng pagkakaiba. Kahit ano ang pananaw natin, kahit ano ang relihiyon natin, kahit anong kultura natin, kahit magkaiba sila, lahat tayo nagkakaisa sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. So napakahalaga, napaka-symbolic itong araw na ito. But let me say also that after mapirmahan itong peace agreement, hindi ito everybody lives happily ever after. Hindi ganon. Hindi. Mahaba pa ang proseso at kailangan magtrabaho ang lahat. Ang panig ng mga Muslim at ang panig ng gobyerno at ang mga mamamayan ng Mindanao. Lalong-lalo na ang sinatawag nilang tri-people, yung luma, yung Christian settlers at saka yung mga Bangsamoro. Lahat tayo kailangan magtulong-tulungan para makamit natin ang tunay na kapayapaan. Senator TG, there's still a lot of work to be done. Pati po ang Senado at Kongreso ay kinakailangan para maipasa yung BBL. Kamusta po ang suporta ng mga mambabatas dito? Well, malakas ang suporta. Of course, meron doon, marami pang questions and that is all right sapagkat nasa ilalim tayo ng demokrasya at doon naman gaganda ang batas natin. On March 31, yung Bangsamoro Transition Commission magbibigay ng panukalang batas or draft bill sa Kongreso at sa Senado. And that will arrive the Senate by May because that's when we start our sessions. And from May all the way until December, we will debate on the bill.
And by December, we would have a Christmas gift to the Filipino people, lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa Mindanao. Senator TG, kayo po, nakasama ko po kayo sa Malaysia nung signing nung huling annex ng FAB. Ano yung wini-wish nyong maisama dito sa batas, sa Bangsamoro Basic Law bilang isang Mindanaoan? Well, ang pinaka-importante para sa akin, ang respeto para sa tatlong panig ng mga mamamayan doon sa Mindanao. Mindanao is made up basically of three sectors. One is the Christian settlers, second is the Bangsamoro, and the third is the Lumads. Kung dito sa Luzon, tinatawag na katutubo. Importante na ito ang karapatan ng tatlo, lalong-lalo na yung mga Lumad, ma-preserve, mabigyan ng halaga ang karapatan nila. Bilang huli, mensahe na lang po sa ating mga kababayan, ngayon nga napipirmahan itong Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Lahat tayo nagkakaiba-ibang kultura, pananaw at reliyon. Pero lahat tayo pwede magkaisa sa ilalim ng isang republika. At today is a manifestation that we can do it, that we can unite despite diversity. Maraming salamat po sa inyo, Senador TG Ginggona. Po mga kaibigan ay nasa loob pa rin po ng palasyo ng Malacanang ang Pangulong Aquino at ang bumibisitang leader ng Malaysia, Prime Minister Najib Razak. Pagkatapos po ng courtesy call ay magtutungo ang dalawang leader kasama si MILF Chairman Alhaj Murad Ibrahim dito po sa Kalayaan Grounds para sa signing ceremony. Pero bago po yung paglagda ay magbibigay muna ng tulumpati sina Secretary Ging Deles at Chairman Ibrahim kasunod ng speeches ni Prime Minister Najib at ng Pangulong Aquino. Ang paglagda po ng peace agreement ay sasaksihan ng dalawang leader. At sa panig po ng MILF, pangungunahan ito ni Mohagher Iqbal at sa side po ng Malaysia, ang facilitator na si Datu Tengku Abdul Ghaffar Mohamed at si Professor Miriam Coronel Ferrer naman para sa panig ng pamahalaan ng Pilipinas. Si Chairman Coronel po ang chairperson ng Government Peace Panel. At naroon din po maya-maya lamang para masaksihan ang mga magaganap na signing ceremony sina Foreign Affairs Secretary Albert Executive Secretary Paquito Ochoa, Cabinet Secretary Jose Rene Almendras at Philippine Ambassador to Malaysia Eduardo Malaya. At syempre po nandun din po mamaya si Secretary Deles. Para naman po sa Malaysian side, makakasama ng punong ministro si Malaysian Foreign Affairs Minister Dato Sri Anifa Aman, Ambassador ng Malaysia to the Philippines, Dato Mod Zamri Mod Kasim at ang facilitator to the GPH MILF Peace Talks na si Dato Tengku Ghaffar Tengku Mohamed. Matapos po ang signing ay magtutungo na ang dalawang leader at iba pang mga VIP sa Rizal Hall para sa merienda cena na handog ng Pangulo kay Prime Minister Najib at sa kanyang delegasyon. Mamayang gabi rin po ay lilipad ang punong ministro pabalik ng Malaysia. Nakikita niyo po ngayon ang eksena dito sa tent sa Malacanang Grounds kung saan meron pong nagaganap na mga cultural presentation. Ito po yung mga tribal presentation ng ating mga katutubong Mindanao. Kanina ay nagbigay din ng ilang song number ang folk singer na isang Mindanaoan din na si Bayang Barrios. Samantala po nagpalabas ng isang road map tungo sa pagbuo ng Bangsamoro ang Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. At mahalaga pong malaman natin kung ano ang proseso na pagdaraanan bago po maitayo at mabuo po yung Bangsamoro entity. At gaya nga po ng sinasabi ng ating marami ng nakapanayam, the real work starts now. Ito pong pagpirma, hindi po ito ang end all and be all para po ma-achieve ang kapayapaan at paglago ng ekonomiya sa Mindanao. Ito po, bagamat makasaysayan, ito po ay umpisa lamang ng trabaho para po sa magkabilang panig ang pamahalaan po at ang Moro Islamic Liberation Front. Unang-una po ay nagkaroon ng pagbuo ng isang transition commission noong December 17, 2012
bisa po ng isang executive order. Ito po yung Executive Order 120 na pinirmahan ng Pangulong Aquino. Ito po yung bumubuo ng Transition Commission. Ang Transition Commission po ang siyang magdadraft ng Bangsamoro Basic Law. At nakatakda nga pong by the 31st of March, yan po ay sa Lunes, ay ipapasa po ng Transition Commission ang Bangsamoro Basic Law sa Kongreso para sa deliberasyon. At gaya nga po ng nabanggit ni Senador T.G. Gingo na nakatakda nga pong talakayin sa dalawang kapulungan ng Kongreso ang Bangsamoro Basic Law at inaasahan nga po na magiging interesting ang pagiging pagtalakay dito dahil bagamat marami po ang umaayon at nagnanais na magkaroon ng kapayapaan sa Mindanao ay marami rin po ang marami pang gustong isama na elemento sa Bangsamoro Basic Law. At matapos nga ay sisertipikahan ng Pangulong Aquino as urgent ang bill na ito. At pag natapos po ay maipapasa po bilang batas ang BBL sa Kongreso. Ito pong BBL ang pagbobotohan ng ating mga kababayan sa Mindanao. Yung pong unang-una po, makakasama po sa Bangsamoro entity yung mga areas po na kasalukuyang sakop ng Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Yung Bangsamoro Basic Law, once na-enact po ito ng Kongreso, ito po ay magkakaroon ng proseso ng popular ratification doon po sa mga botante, mga voters po ng core areas dun sa Bangsamoro region as identified po in the FAB. Nandun po yun, nakapaloob po yung mga areas na magiging sakop ng Bangsamoro entity sa framework agreement on the Bangsamoro. At yung resulta po ng plebisito, pagbobotohan po yun ng tao na masasakupan nga po nito kung nananais nilang masama doon sa Bangsamoro entity o hindi. Matapos pong maipasa at maaprobahan at mapagbotohan through a plebiscite, ito pong BBL ay mawawala na po, madidissolve na po yung Transition Commission. At ito po ay malulusaw na, it will be deemed abolished once the Bangsamoro Basic Law is ratified. Matapos po ito ay mag-a-appoint ng Bangsamoro Transitional Authority to serve for the interim period dahil inaasahan nga po na natin na matapos po by 2015 ay matatapos po yung plebisito at hindi po magkakaroon pa ng eleksyon na mga bagong pinuno sa Bangsamoro entity hanggat hindi po isasabay po ito sa eleksyon sa 2016. Yun po inaasahan natin na maghahalal ng kanya-kanyang mga representante. Magkakaroon po ng ministerial form of government sa Bangsamoro political entity po ng ating mga kababayan doon sa Bangsamoro region ng kanilang mga pinuno through voting po sa mga partido. By party po ang voting. At yung partido po naman ang magtatalaga ng kanilang representante sa ministerial form of government. At least 50 po ang inaasahan na bubuo dito po sa pulong na ito, pulong ng mga ministro at maghahalal po sila ng punong ministro. Matapos po ito ay magkakaroon na po ng signing ng exit document ang magkabilang panig. So doon pa lang po talaga matatapos itong sinasabi nating peace process pag napirmahan na po ng Government Peace Panel at ng Moro Islamic Liberation Front ang exit document. Yung ibig po sabihin pag napirmahan na ang exit document ay satisfy na po ng magkabilang panig yung mga lahat ng nakapaloob sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Inaasahan po na ang pagpapatupad po, ang pagkakaroon ng Bangsamoro entity ay hindi lamang po magbibigay ng sa Mindanao, kundi magbibigay din po ng paglago sa ekonomiya at magpapa-improve ng pagbibigay ng mga pangunahing serbisyo sa ating mga kababayan doon.
Inaantabayanan pa rin po natin dito sa grounds ng Malacanang ang pagdating dito ng leader ng Malaysia, Prime Minister Najib Razak at ng Pangulong Aquino na sa ngayon po ay nasa loob pa rin ng palasyo ng Malacanang para po sa isang courtesy call. Dito po gagawnapin ang signing ng comprehensive agreement on the Bangsamoro at yan po ang inaantabayanan natin ilang sandali na lamang. Habang inaantabayanan po natin yan ay nagaganap po ang isang cultural presentation dito. Nakikita po natin mula sa ating kinatatayuan na marami po dito rin ang mga miyembro ng diplomatic corps at mamaya po ay susubukan po nating makapanayam ang ilan sa kanila. Alam niyo po itong talk sa pagitan po ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front ay inaabangan di lamang po ng ating mga kababayan ngunit ng buong mundo. Ang usapang pangkapayapaan pong ito ay matagal na po ang inilakbay. 17 years in the making. 3 pangulo na po ang nakasaksi ng pag-uusap sa pagitan ng pamahalaan at ng grupong MILF. Siyam na GPH panel chairpersons na rin po ang naupo bago nabuo ang comprehensive agreement on the Bangsamoro. At sabi nga po ni GPH panel chairperson Miriam Coronel Ferrer, bukas po ang pamahalaan para sa lahat ng nagnanais na makisama, join the peace process, makisama po at makisama sa efforts ng magkabilang panig para po magkaroon ng tunay na kapayapaan sa Mindanao. At noong pong nakapanayam ko dati si Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, Secretary Ging Deles, tinanong ko po sa kanya, ano ang pinagkaiba ng Comprehensive Agreement on the Bangsamoro sa mga dati ng naging peace agreements with the other groups na hindi po na natupad at nag-fail. At sinasabi niya, ang pagkakaiba po nito ay ito po ay naging inclusive, meaning nagkaroon po ng konsultasyon bago po maipaloob ang mga provisions sa mga annexes ng Bangsamoro. Nakita po natin ang paglabas mula sa palasyo ni Secretary Ging Deles, kasama po ang chairperson ng GPH panel na si Chairperson Miriam Coronel Ferrer at ang head naman po ng MILF Peace Panel na si Ginoong Mohagher Iqbal. Kagagaling lang po noong nakaraang linggo ng panels ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front sa Malaysia. Ito po ay para i-finalize po nila yung mga ipapaloob sa agreement on the Bangsamoro. Inaasahan po natin, doon pong nakapaloob sa CAB o sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, nandun po yung FAB, yung pong unang nilagdaan ng ating pamahalaan at ng MILF, 18 buwan na ang nakararaan. Aside from the FAB, nakaloob din po sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro yung 4 na annexes ng Comprehensive Agreement at maging yung addendum on the Bangsamoro waters. So patungo na po dito ang leader din po, kasama rin po ang chairman ng MILF na si Al-Haj Murad at kasama rin nga po ni Secretary Deles ang chairperson naman ng MILF Peace Panel na si Ginoong Mohagher Iqbal. Noong pong napirmahan ang Normalization Annex, yung huling annex po, bago po mabuo itong Comprehensive Agreement on the Bangsamoro, ay nakapanayam ko po si Ginoong Mohagher Iqbal. Sabi nga po niya, tinanong ko po sa kanya, what does this mean to your people? Sabi niya, ito pong tagumpay ng prosesong pangkapayapaan ay hindi lamang po tagumpay ng mga miyembro ng MILF na nagnanais na rin po ng kapayapaan. Ito daw po ay tagumpay ng bawat Mindanaoan, maging sila man ay Muslim, Kristiyano o lumad. At umakyat na po sa stage
si Secretary Deles, kasama po si GPH Panel Chair Miriam Coronel Ferrer. Ang video po ngayon naman ay nasa loob ng palasyo. Lumabas na po mula sa music room ng palasyo matapos ang courtesy call si Prime Minister Najib Razak ng Malaysia, kasama po ang kanyang may bahay, at nandun din po ang Pangulong Aquino. Siyempre kasama naman po ang kanyang kapatid na ang aktres na si Chris Aquino. Dito na nga po sila tutungo sa loob tent na itinayo sa Palace Grounds para saksihan ang pagpirma sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ang lalagda po sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro ay yung magkabilang panig, mga miyembro po ng Government Peace Panel led by Chairperson Miriam Coronel Ferrer, at sa panig nga po ng MILF ay led by MILF Panel Head Mohagher Iqbal. Yan po ang grand staircase ng Palasyo ng Malacanang, at patungo na nga po dito sa tent sa Kalayaan Grounds ang Pangulong Aquino at si Malaysian Prime Minister Najib Razak. Sa ngayon po ay 15 ang miyembro ng Transition Committee. To welcome Their Excellencies, the President of the Philippines and the Prime Minister of Malaysia. Panuorin po natin ang pagdating dito ng leader ng Malaysia, Prime Minister Najib Razak. Ang ating Pangulo po, Pangulong Benigno S. Aquino III. This is a victory not just for the GPH and the MILF panels. This is a victory for every Muslim, for every Lumad, for every Christian in Mindanao. But not just in Mindanao, but in the whole country who has been wanting peace in the region. At inaasahan po na nga natin na ito na po ang magiging pag-uumpisa ng pagkakasundo ng lahat ng panig sa Mindanao. And with that, with the peace ay inaasahan din po ng marami nating mga kababayan. Ito rin po ang maghahatid ng paglago ng ekonomiya sa rehiyon. Ang Mindanao, the land of promise, the land of potential. At inaasahan nga po na mama-maximize ang potential ng Mindanao pag naganap na po o pag nailatag na itong Bangsamoro entity. Ang mood po dito sa ating kinaroroonan sa tent is one of excitement and anticipation. Po ang mata, hindi lamang po ng bawat Pilipino, ngunit ng buong mundo sa mahalagang pangyayaring ito sa ating bansa. 18 months in the making, ito po mula sa paglagda sa Framework Agreement on the Bangsamoro tungo po sa puntong ito na lalagdaan na yung Comprehensive Agreement o CAB. Matapos po ang paglagda sa Lunes ay isusumiti na ng Transition Committee sa Kongreso ang Bangsamoro Basic Law. Ang Bangsamoro Basic Law po, ito po ay nakabase, yung mga provision po dito ay nakabase doon sa mga nakapaloob po sa Comprehensive Agreement on the Bangsamoro. Ang CAB po ang naging basihan ng BBL at inaasahan po itong pagbotohan ng ating mga kababayan sa isang plebisito.